pinagpalit yung milyong-milyong mamanggagawa na umaasa dun sa aumento. Pagkatapos po, siyempre sa part po dapat ng kalipagawa ay dapat merong opisyal na tindig na dapat kinwestiyon legality na walang authority ang regional transport para ipasuspindi ang dagdag sweldo dahil itong komento ko dumaan sa tamang proseso. May deliberasyon ng konsultasyon sa employer at sa mga manggagawa kaya nga na pagkaisa ng 85 pesos. Bagamat masama ang kalooban namin ng tingin namin, yun ay barya lamang at hindi doon sa sinasabing sweldo na kabubuhay. Pero ganun pa man, 85 pesos dahil nandyan na yan, pero isinusulong pa rin namin ang sweldo na dapat living wage. Yun po yung aking personal na parang tingin namin ang kayo, yung Department of Labor sa pamagitan nyo ay walang pagtindig na dapat kinukundina o kinukwestiyon yung pag-issue ng TRO. Ganun po yun. Yung pag-question ay sa husgado. Kaya nga ngayon yung hearing alas 9. Alas 7:30 pa lang, nandun na yung mga usek natin, mga abogado, at nandun yung office of, sa batas kasi ganito. Ang kumakatawang abogado ng pamahalaan ay yung office of the Philippine Affairs. Kung maaga kayo nakinig sa radyo kanina, sir, si Atty. Lucas Espiritu, ng kultura ng manggagawa Pilipino. Panyero, kung maaga kayo nakinig sa radyo kanina, tinanong ako, ang sabi ko, ang dapat pagpaliwanag dito ay yung judge. Dahil yung judge ang naglabas ng order para mag-violate ng mga sinasabi. Pero hindi ito yung forum, attorney, abogado ka, pareho tayong abogado, ang forum ay yung husgado. Kaya ngayon, may hearing. Pero ginigit lang din namin po sa inyong Department of Labor. Oo. Para tindigan ang sahod na galing mismo sa inyong sariling proseso. Kasi lang nyo yan sa inyo yung regional wage board. So, ang in-expect namin mga manggagawa ay tindigan ng Department of Labor. Hindi ba natin pinipindigan? Doon po sa inyong interview, ewan ko lang po kung Baka na-misquote kayo. kayo maniwala doon sa mga iba. Magkakaharap, mas mahalaga yung magkakaharap tayo ngayon. So, sige po, Kesa wala doon po problema. Pwede ba ako magtaas ng boses? Kanina pa kayo nagtataas ng boses. Sige po. Ganito. Kesa maniwala kayo sa mga interview, magkakaharap tayo ngayon, ito yung pakinggan nyo. Pinaglalaban. Ito, sabi ko nga, kalsa lang kayo. So, pinapataas ko pa yung tingnan natin kung anong mangyari ngayon. Alas 9 nag-hearing, 10 minutes na. 10 minutes na. Brad, Pwede ko ba magpatuloy? Mga interview kasi, iba social media, naglalaban po natin yung karapatan. Yung katatapos lang ng meeting natin sa taas, alam mo yung ginawa ko? Attorney, ganun katagal ka ng attorney. Nagtatayo ako ng law. Labor Arbiter, Labor Attorney Office, parang PAW. Para lahat ng manggagawang Pilipino ay magkaroon ng libre na bigado. so hindi po totoo yung sinabi niya na quoted kayo. Sabi ko daw ay respetuhin niyo yung proseso. Re-respetuhin natin bilang officer of the court. Pero maliwanag walang jurisdiction ng Ay, oo, yun ang lalabas sa hearing. Hindi naman ako para mag-decide na... Pero dapat din po may public statement kayo. Ito, na public. walang jurisdiction. Okay, ulitin ko. Si judge ang dapat magpaliwanag kung paano niya pinayulate yung section jurisdiction at Constitution pa, pinaliwanag ko kanina. Article 13. Tapos na siguro. Narinig na, dami na nagtitin. Pero kung illegal po yung decision, pwede yung ituloy natin po. Kasi wala ko yung jurisdiction. Ibang usapin na yan. Nag-temperance na tayo sa jurisdictional ground. Usaping abogado, usaping hukuman. Kasi tindigan po dapat ng executive kayo. Yun ang pinaglalaban ngayon ng mga abogado natin sa... Mahuhulog na po tayo doon sa kanilang patigong. Kung parang sumunod na po tayo nang hindi naman tayo Pinaglalaban yun ang kaya nga may hearing. Ayaw nyo na ba ng hearing? Pero pag wala po talagang jurisdiction, pwede yung sabihin ng Department of Labor, ay hindi kami susunod yan, wala kang power mag-issue ng PRO eh. Itutuloy namin ng 85 pesos. Pwede mo Ang gusto mo ako mag-decision. Ako po, sa COVID, wala akong fight ko. Para mas makasakala tayo. Hayaan natin tumakbo yung defensible naman yun. 10 minutes pa lang. Mas mainam pa siguro pakinggan nyo kung ano nangyayari sa Pasig. Ako, may mga tao ron. Kasi naabot po tayo ng Supreme Court yan, hindi mapapatupad ang 85. Tingnan natin kung ano nangyayari. Lahat speculation na parang nangyayari. Tingnan natin kung ano nangyayari. Nakatape tayo, pero hinarap ko kayo. Ako po, karangalan kong harapin kayo at ipaliwanag ang saloobin ko. Kung na-misquote ako, siguro yung mga social media,
Iba naman yung nasa ground. Yung social media ba, naharap natin dito. Kasi naman yung nag-tape na gano'n. Diba? Ulitin ko. Ako po ay kakampi ninyo sa tripartisan. Ako po ay kakampi nyo sa pag-angat ng sweldo. Sa tuloy nga nangyari yun. Ako po ay kakampi nyo sa pagsulong ng dignidad ng manggagawa ko. Sorry. Yun pa rin po ang binigit namin na dapat ipatupad yung dole dahil illegal order po yun. Pero hintayin nga natin yung nangyayari ngayon sa Pasig. Wala ako sa Pasig ngayon. Dahil madaling kakaharapin ko naman yung magagawa ngayon ng electric cooperative. Alas 10 ngayon. Yung pinaglalaban nila, siguro pareho din sa pinaglalaban ninyo. Ayaw naman sila bigyan ng karapatan, diba, nagpupungo ng union. Hindi tayo papayag. For the record po, Secretary, Kanina ba tayo naka-record? Tinitindigan niyo po na Kanina ba tayo? illegal yung desisyon na Wala jurisdiction. wala jurisdiction. Ang RTC Kailan ka ba Pasig. nagbago? Kailan ka nagbago? 2010. Nauna ako sa iyo. Oo. Nauna ako sa iyo. Hindi lang kita Mosquera. hindi lang kita naging estudyante, pero nauna ako sa iyo. Ganun siguro. Hintayin natin yung nangyayari ngayon. Ang tabayanan natin yung nangyayari sa Pasig. Pero i-reiterate lang po namin, Secretary, ang amin pong ginigit dito ay dapat ipatupad ng dole kasi illegal po yung order ng Development of Airport of Pasig. Alam naman po natin na nasa doktrina ng Supreme Court yan na kapag walang jurisdiction, ang isang korte, hindi po talaga pwedeng legal. Hindi legal ang kanyang order. Pwede po ipaiwala ng dole. Legal argument. So, hintayin natin ang isla. Kung bilang officer of the court, siguro naniniwala ka rin na news. Kasi tayo, di ba? Illegal po yung ginawa ng illegal yan eh. Kasunto na tayo ron eh. Illegal eh. Kaya may labing isang labor groups doon na yun din ang paninindigan. Yung opisina namin, nandun din ngayon. At inaasahan po Siguro- namin sa Department of Labor, bali wala po yun. Dapat ituloy yung Ongoing ito. Ongoing yung ongoing ngayon sa Pasig. So, okay na siguro. Haharapin ko naman yung mga gawa ng electric cooperative. Attorney, Sige po, salamat. Secretary. Mabuhay kayo. Brother, Mabuhay kayo. ito pa tayo nakita.